Isang mapagpalang araw po sa ating lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po ay pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa Reformation Back to the Bible Movement. At para naman po sa araw na ito po ay ang ating pampitong araw na pong tinatalakay. At ito ay po ay patungkol sa Soli Deo Gloria or ang ibig sabihin po to the glory of God alone. At dumako naman po tayo po sa ating scripture, ang ating Bible verse po para sa araw na to. Ito po ay patatagpuan sa Romans chapter 11 verse 36 at ito po ang sabi sa English. For from Him and through Him and for Him are all things, to Him be the glory forever. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. At dumako naman po tayo sa ating katuruan po or ating teaching. Una, God creating all things for His glory. So, ginawa po ng ating Panginoong Diyos lahat po ng bagay po dito sa ating mundo po. Para din po sa kanyang glory po or para ibalik po yung lahat po ng glorify lahat po ng kabaitan po ng ginawa ng ating Panginoon Diyos. Simulan po gawin po ng ating Panginoon Diyos si Adan. Then lahat po ng mga ginagawa po ni Adan is nag-glorify po yung ating Panginoong Diyos. Inuutosan po ng ating Panginoong Diyos na pangalanan lahat po ng hayop at pamunuan po ang sanlibutan po, pero at back to glorify our Jesus Christ. So, lahat po ng ginawa po ng ating Panginoong Diyos is merong balik na glorify po sa ating Panginoong Diyos at ginamit niya po tayo or si Adan po noon para mag-glorify po lahat po ng ginagawa po ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang katawan po, God redeemed us for His greater glory. So, ang ating Panginoon Diyos, niredeem niya po tayo sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng kanyang buhay po. Ang pagpapako niya po dun sa krus po ng Calvario, doon pa lang po, marirecognize na po natin na niredeem na po tayo ng ating Panginoon Diyos for His greater glory. Kasi nung niredeem tayo ng ating Panginoong Diyos, at na newborn na tayo, so bilang na newborn na tayo, lahat ng ginagawa natin is nag-glorify doon sa ating Panginoon Diyos. Kasi nung pinako ang ating Panginoon Diyos sa krus, ang nakikita ng Diyos Ama is kasalanan. Pero tayong mga tao, ang nakikita sa atin ng ating Diyos Ama is puro kabutihan or newborn. So doon nare-recognize doon na as a newborn is nag-glorify pa rin po natin ang ating Panginoon Diyos bilang isang bago po tayo or bilang isang bagong anak po ng Panginoong Hesus Kristo po. So, binigay po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang buhay para i-redeem po tayo bilang isang mga makasalanan at na newborn po tayo. At para naman po sa pangatlong katuruan po, God desires that we see His internal glory. So, pinangako ng ating Panginoon Diyos po yung desire niya po sa atin that we see His internal glory. So, kahit habang na po nasa langit na po tayo, binigay na po sa atin ng ating Panginoon Diyos ang buhay na walang hanggan. Yes, although ang gagawin po natin po in heaven is just to sing to glorify our Jesus Christ or to back the glorify in our Jesus Christ to all things that He did to us as His Son dito sa buong sanlibutan. So, kahit anong mangyari is lahat po ng ginagawa natin is glorify always our Jesus Christ. So, yun lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pakikinig. And see you po ulit bukas para po sa ating daily devotion.